Benjamin Alves binanatan ang nagmungkahi ng 500 pesos Noche Buena budget. Mungkahi niya, huwag muna magpabayad ng buwis. Vice ganda na loka sa 10,000 pesos na sahod ng private school teacher. Pati ba naman si teacher, tinitipid nyo rin? Dating TV Patrol reporter na si Dominic Almilor, sinugi bilang head ng PTV4 dahil sa kanyang attitude problem. Ryan Bang at Paula Huyong nagkabalikan na? Gaano ito katotoo? Ako rin, mainit-init na chika. Alam mo, mag-agree din ako dun sa sinabi ni Benjamin Alves na yung 500 pesos unrealistic, malayo sa totoong buhay. Diyos ko, pag pumunta ka lang nga ng sari-sari store, yung 500 pesos mo, magkano lang mabibili? Sa ngayon, magkano na ang kilo ng bigas? Abay, syempre, bilang mamamayang Pilipino, maghapon ka nagtatrabaho, hahangarin mo rin ang masarap, di ba? Malambot na bigas. Hindi ka bibili syempre ng putyo-putyo, di ba? Maghahangad ka rin ng masarap na pagkain upang nang sa ganun ay may lakas ka sa pagtatrabaho, upang nang sa ganun ay may pambayad ka naman sa tax na nanakawin na naman talaga nila. Sarap nyo talagang hampasin ng takore. Iminungkahi pa nga nitong si Benjamin Alves na bigyan ng subsidiya ang mga farmers upang nang sa ganun ay lalo pa nilang pagyamanin ang kanilang pagtatanim. Kasi kung wala naman farmers, anong kakainin natin? Pero alam mo, tama yung sinabi ni Benjamin Alves na kapag nagnanakaw sa kaban ng bayan, okay lang. Pero tayo ang pinagtitipid sa Noche Buena. Sinabi pa nga nitong si Benjamin Alves na garapalan ito para sa manggagawang Pilipino. Ay oo nga naman. Diba, ninanakawan tayo sa ating mga taxes. Tapos pagdating sa Noche Buena, tayo ang magtitipid. Di lang kayo ang anak ng Diyos. Kami din. Nakabukod nga dito kay Benjamin Alves, nauna na nagsalita si Mamang Poki, si Didi Chacha, pati si Edu Manzano, ang kinukundina nila yung 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Kasi magkano na ngayon ang magkano na ngayon ang kilo ng karne? 300 pesos. Karne pa lang yun. At saka, Madam Secretary, ang Noche Buena po ay pagdiriwang natin sa kaarawan ng ating Panginoon. Titipirin mo ba naman ang Panginoon? Titipirin mo ba? Pero Madam Secretary, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pa namang i-retract o baguhin ang iyong sinabi. Bakit hindi mo na lang gawing 1.5? Yung 1.5 pwede na. Kaya na, di ba? Makakapaghanda ka na, may dessert ka pa. Ngayon ngay kumakalat ang isang meme, actually mga post tungkol dun sa 500 pesos. At may mga sumasang-ayon din naman kay Madam Secretary. Madam, may sumasang-ayon po sa'yo na pwede po yung 500 pesos para po sa inyo pong Noche Buena package. Pero babalik ka nga lang sa taong 1993. Madam, kung kaya mo naman mag-time travel, bakit hindi mo gawin? Tapos doon ka mag-Noche Buena sa 1993. Vice ganda, naku, nagulantang, nawindang, naloka nang malaman niya na ang inaabot lamang na sahod ng isang private school teacher ay 10,000 pesos. Ako makikita nga sa social media ng Uncavogable Star, Vice Ganda, na kamakailan lamang, meron siyang na-interview sa kanyang show na It's Showtime kung saan inamin sa kanya ng contestant na inaabot lamang ng 10,000 pesos ang kinikita nito at hindi lang yon. Mababawasan pa ito dahil sa mga teaching materials na ginagamit nito. Kung sa bagay nga naman, balik na naman tayo kay Secretary. Umiinit talagang ulo ko kay Madam Secretary. Madam, Diyos ko, 10,000 pesos lang ang kinikita ng teacher. Tapos 500 pesos doon mapupunta lang sa Noche Buena. May taxes pa yan, syempre. May kaltas pa ng SSS, PhilHealth. Di ba, Madam? Tapos yung teaching materials doon pa kukunin sa 10,000 pesos. Magkano lang ang cash on hand? Di ba, paano makakapaghulog si Madam sa Bombay? Alam mo naman, Madam, di ba, ang mga guro, di ba, bago yan makatapos, pinapangutang yan ng mga magulang nila. Tapos kapag nagtatrabaho na si teacher, babayaran pa unti-unti yan ng mga magulang nila forever. Tapos, Madam, 500 pesos para sa Noche Buena? Ang liit naman po ng tingin nyo sa amin. Ay, bakit nga sa amin, makikikain lang naman tayo sa kapitbahay. Alam naman natin na ito yung si Vice Ganda, isa sa mga may pinakamalaking buwis na binabayaran dito sa Pilipinas. Kaya may case siya na punahin kung saan napupunta ang mga pinaghihirapan niya. Lalo na ang buwis na ibinabayad niya.
Nako, eto pa ang isa sa pag-uusapan natin. Kilala mo si Dominic Almelor. Dating reporter ito ng ABS-CBN at naging head ngayon ng PTV4 sa kanilang news department. Ay, ang nakakaloka dito, sinibak na daw itong si Dominic dahil daw di umano sa kanyang attitude. Chona ka dapat, Ate Chona Almelor ang pangalan mo. Eto na nga ang chika daw. Itong si Dominic Almelor daw ay nang bubuli daw sa kanilang opisina at madalas niya daw tanungin ang kanyang mga ka-opisina kung saan ito nagtapos. Tapos pagkatapos niyang tanungin, sasagutin daw niya, taga-UP ka ba? Ako, taga-UP ako. Ano naman kung taga-UP ka? Nagpapaaral sa'yo mga taxpayer. Kaming manggagawang Pilipino ang dapat magmalaki dahil kami ang nagpapaaral sa'yo. Ate Chona, anda na sa loob ng opisina ay harmonious. Pantay-pantay. Bakit dapat pantay-pantay? Kahit saan ka pa nagtapos, paswelduhan ka pa rin ng may-ari ng kumpanya. Alam mo, buti pa ngayon si Ate Yoli, yung kakilala ko dito sa may Pandakan. Aba, pwedeng hindi magtinda anytime. Yon ang dapat nagyayabang kasi negosyante at wala siyang boss. Ay, hindi rin lang naman lahat ng mga taga-UP may trabaho. Hindi lahat ng mga nasa UP or nagtapos sa UP may magandang kinahinatnan. May mga ilan nga nagtapos sa UP, Diyos ko, walang trabaho hanggang ngayon. Pabigat sa pamilya, maagang nabuntis. At ang worst, minsan, kumakalaban pa sa gobyerno. Pero alam mo, kidding aside, sa pangkaraniwang tao at pangkaraniwang mundo, maraming ganitong nangyayari. Binabase ng tao, ng boss mo, ng kahit sino sa opisina ninyo kung papaano kanya tratuhin at kung papaano kanya pakikitunguhan. Nakadepende ito kung saan ka nagtapos. Kung nagtapos ka lang sa mga school na non-showbiz, hindi masyadong kilala, hindi kasama sa UAAP, mamata-matain ka nila, day, irap-irapan ka nila. Ay, hindi ganun, hindi nasusukat doon. So kung saan nagtapos ang isang tao, marami akong kakilala na nagtapos sa mga non-show business school at hindi nakakasali sa UAAP pero sobrang successful nila sa buhay. Hanggang paswelduhan ka, hindi ka pwede maging Ate Chona Almelor. Nako, ang bilis ng oras pero para sa ating panghuling chika dito sa Takore, mainit-init na chika, Ryan Bang spotted na kasama ang kanyang ex. Uy, alam mo, hindi pa naman siguro sila ex. Kasi hindi naman tayo sure kung naghiwalay talaga sila. Ano ba ang pinagbasihan natin? Di ba nakita natin na silang dalawa ay hindi na pinafollow ang isa't isa. Tapos binura ni Paula yung kanilang picture sa Instagram. Eto na nga. Sa Hola Escolta Street Fest, dyan sa Manila, nakita nga itong si Ryan Bang nakasama at tinutulungan itong si Paula sa kanyang booth. Sabi ng mga netizen na nandoon sa mismong lugar, sinupresa daw ni Ryan Bang ng bouquet of flowers, pink na flowers, itong si Paula, na siya naman nagpakilig sa lahat ng mga netizen. Alam mo, eto opinion ko lang, kung talagang hindi na natuloy yung kanilang kasal at may pagkakataon pa silang kilala ng isa't isa, siguro hindi naman siguro yan magiging hadlang upang nagsagaroon ay magkabalikan sila. Sa mga ganitong pagkakataon, importante na kilalanin nilang isa't isa. Alam mo, blessing pa nga yan kasi nagkaroon sila ng pagkakataon upang mas kilalanin nilang isa't isa, upang lalo nilang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang relasyon bago sila sumuong sa mas matured na role. Sabi nga ng mga matatanda, di ba? Ang pag-aasawa daw ay hindi kagaya ng kaning mainit na pag isinubo mo at napasok ka, pwede mong iluwa anytime. Ewan ko lang din sa ibang sinusubo Mo happy ako for them kasi sa totoo lang, nakita ko na tong dalawa, way back 2023, nung katatapos lang nilang i-announce na engaged na si Ryan Bang. Nakita ko sila dyan sa kanilang sa kanilang restaurant sa Paldo. Nakita ko silang dalawa, masaya sila and bagay sila, in fairness. Ngayon kung ano man yung hindi nila pagkakaintindihan, dahil sila naman yan, huwag kayong nakikisali. Hayaan nyo silang i-manage ang mga problema nila. Hayaan nyo silang magkaroon ng sarili nilang disposisyon sa buhay dahil una sa lahat, hindi naman din po kayo ang magpapakain sa kanila. Nanggigigil ako, baka banlian ko kayo dyan ng Naku, bilis naman ng oras. Diyos ko, nakakabitin naman to. 4 na topic lang tayo. Pag-uusapan natin ng mga mainit-init na chika, hindi lang sa showbiz, kundi sa iba pang current event. Kung doon ay may 20% na chikahan, dito lahat dog-showhan. Walang kinatatakutan. Pwede pa kitanggal yun. Merong kinatatakutan, mas okay yun.
Ito ang Takore Mainit-Init na Chika. Cut na. Cut. Takore would like to thank the following sponsors. Lahat tayo may kaing mang inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Sige lang, extra rice na pa. Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kaing mang inasal. Ito na naman, umusok na chika. May bagong balita, siguradong patok. To sa madlang showbiz chika. Walang mintis sa Takore. Di daw ang tunay na hot topic. Takore, timpladong chika. Swak sa panlasa. Chika na may laman, hindi lang basta daldalan. Kada kwento may bagong sorpresa sa Takore. Chikang panalo talaga. Ay mga tita, naibigan mo ba ang ating chikahan ngayong araw? Nako, subscribe nyo na itong aking YouTube channel at syempre ang aking mga socials na nandito sa ibaba. Upang nang sa ganon ay updated din kayo sa lahat ng mga chika sa aking social media account. Of course, huwag niyong kalilimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga chika dito sa Takore Mainit-Init na Chika.